Totoo bang bumalik na ang Diyos sa pagkakatawang babae sa China? Marami na po ang nagtatanong sa akin patungkol sa bagay na yan, na kung totoo bang nagbalik na ang ating Panginoong Jesucristo at siya sa pagkakataong ito ay nagkatawang babae. Isang bagay, kaibigan, kapatid, na malalaman mo kung talagang nandito na ang Panginoong Jesucristo. Sana lahat tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay wala na dito. Dahil ayon sa Biblia, mauuna muna ang pagdagit sa atin ng Panginoon sa alapaap. Yan ay tinatawag na rapture. Ibig sabihin, hindi tayo aabot sa 7 years tribulation, at kung totoong nagbalik na ang Panginoong Jesucristo, ay nangyari na ang 7 years tribulation, dahil mangyayari muna ang 7 years tribulation bago lumapag dito ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. You see, yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na iniwan niya sa atin, na merong magsasabi talaga na narito na ang Kristo, pero hindi natin dapat paniwalaan yan, mga kaibigan, mga kapatid. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Yan po ang katotohanan ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na meron talagang lalabas na false Christ and false prophets, at sa panahon po natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay talamak at napakarami na pong mga ganyang mga ngaral ngayon, na bula ang mga ngaral at bula ang Kristo. Nagpapanggap na ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po yan ang tunay na ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, huwag tayong maniniwala, huwag tayong magpapadaya sa mga ganyan na babalitaan natin. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. Ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo ay makikita po nila ng kanilang mga mata ang pagbaba ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Kung sa panahon na yan na naihula na ang ating Panginoong Jesucristo ay bababa at makikita siya ng sangkatauhan, ay tila ba napaka-imposible. Dahil paanong yung mga nasa kabilang globo ng mundo makikita ang pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo kung saan siya umakyat din. Pero sa panahon natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi na po imposible mangyari ang bagay na yan. Dahil sa generation natin ngayon, ay uso na po ang telebisyon, ang internet, kaya't pwede na pong i-televise yung pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo kung saan din siya mismo umakyat. Kaya't katunayan na sinasabi ng Biblia, lahat ng mga mata ay makikita ang pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ang sinasabing malinaw po ng Biblia, lahat ng mga taong naiwan dito pagkatapos ng rapture at 7 years tribulation ay makikita, ay witness ang pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi rin ng Biblia sa talatang ating binasa, kung paanong umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din naman katulad ang kanyang pagbaba. Ibig sabihin, doon sa Mount Olives, ang kanyang pag-angat papuntang langit, ganun din po ang pagbaba niya, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi sa bansang China, hindi sa katawang babae. Kaya't paulit-ulit kong sinasabi, mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa inyong lahat na napapanood sa social media. Dahil hindi lahat na nagsasabing Diyos, nagsasabi ng Panginoong Jesucristo, nagbabasa ng Biblia, ay katotohanan ang lahat ng sinasabi. Dapat ay nagsusuri at inaaral nyo rin po kung ano ang nilalaman talaga ng salita ng Diyos. At isang bagay, hindi talaga yan mauunawaan ng isang tao na kahit ano pang taas ng kanyang pinag-aralan, kung yan ay walang gabay ng banal na spirito, at mangyayari lang po yan kung totoo nating sinampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lamang tayo gagabayan ng banal na spirito upang maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, uulitin ko pong sabihin sa inyo, tayo sa ating paniniwala ay nakabase lamang po tayo sa Biblia. Hindi tayo nakabase sa kung ano-anong libro babasahin upang paniwalaan ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kundi sapat na po ang Biblia na iniwan sa atin ng Diyos upang paniwalaan ng kanyang mga salita. Bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dapat na de-discern mo kung yung napapanood mo, yung napapakinggan mo ay talaga bang sa Diyos. Dahil tayo ay binigyan din naman ng ating Panginoon upang ma-discern ang mga bagay-bagay ang salita ng Diyos, kung yan ba ay sa katotohanan o kung yan ba
ay mangdidisib lang sa ating pananampalataya. Kaya't napakahalaga mga kaibigan, mga kapatid, na alam po natin yung salita ng Diyos. Binabasa natin ang salita ng Diyos. Dahil sa bagay na yan ay hindi tayo basta-basta maliligaw ng iba't ibang doktrina. Tulad na lamang na sinasabi ni Apostol Paul. At hindi rin basta may nagpapahayag ng salita ng Diyos ay paniniwalaan mo na lang din basta-basta. Dapat malaman natin kung yan ba talaga ay sa Diyos o yan ay gawa lang ng kaaway upang guluhin ang ating paniniwala. Dahil sa kakapanood natin sa iba-ibang mga mangangaral at kakabasa natin ng iba't ibang libro ay diyan pa pwede tayong madaya ng sanlibutan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't kung ako sa iyo, ngayon pa lamang ay manindigan ka na. Maniwala ka lang sa sinasabi ng Diyos sa Biblia dahil ang salita ng Diyos, yan ang magagabay sa atin sa katotohanan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.